Gumastos ako ng 300. Binili ko ang isang kubong pawid sa nayon na ayaw ng kahit sino. Lahat sa nayon ay pinagtawanan ako at sinabing nababaliw na ako. Sabi pa nila, kahit ipamigay na lang ang bahay na yon, walang kukuha. Tumayo si Kapitan Zhao Dahay sa harap ng mga tao. Kunwari pang pinapayuhan ako. Binata, huwag kang magpilit. Ang paglipat sa sirang bahay na iyan ay magdadala ng malas. Si Zhao Xiaohu pa ang nakaturo sa akin habang tumatawa ng malakas. Abangan na lang ninyo mga kasama. Gumastos si Chen Xiaoguo ng 300 para bumili ng isang hukay na may tubig. Hindi ako nakipagtalo. Hinawakan ko lang ang kasulatan. Pagkatapos, lumipat ako roon ng hindi lumilingon. Pero ang hindi nila alam, ang pinandidirihan ng buong nayon na sirang kubong pawid na ito. Sa ilalim, ay may nakatagong isang lugar. Nakonektado sa malalim na dagat, ang gintong agos ng alon. Tuwing humuhupa ang tubig dagat, sa hukay ng tubig sa loob ng bahay, may naiwan na malalaking dilaw na isda. Mga asul na batik na alimasag at buhay na hipon. Madaling-madali. Sa tulong ng sirang kubong pawid na ito, mula sa pinakamalaking katatawanan ng ngayon, naging pinakabatang negosyanteng mayaman sa pagkaing dagat sa buong lungsod. Xiaoguo, hindi kita minamaliit. Pero talagang hindi matitirhan ang bahay na ito. Kapag tumaas ang tubig dagat, baka gisingin ka nitong basang-basa sa kalagitnaan ng gabi. Malaki ang lugi mo sa pagbili nito sa 300. Kapitan, binili ko na ang bahay. Nabayaran ko na. Nakalagay na rin ang thumb mark mo. Mula ngayon, akin na ang lugar na ito. Sige, dahil matigas talaga ang ulo mo. Doon ka na lang tumira. Pero huwag kang isang araw ay tangay ng alon. Tapos sisisihin mo pa ang nayon na hindi ka raw namin binalaan. Umalis na tayo, huwag na nating istorbohin siya. Si Chen, ang may-ari ng bahay, ay nasa palasyo na ng hari ng dagat. Hahaha. May 2 manto sa loob. Isang maliit na supot ng asin. At kalahating bote ng kerosene. Ito pa ang ibibigay mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka nila? Nasa bibig nila ang dila nila. Kung gusto nilang magsalita, hayaan mo sila. Baka may malakas na ulan mamayang gabi. Hindi ka kayanin ng bubong mo. Alam ko. Bakit ka pa rin tumutuloy dito? Wala na akong mapupuntahan. Tignan mo, pumapasok ang hanging dagat mula sa bukana sa timog silangan. Sa gabi, itataas nito ang kurtinang damo. Alam mo iyan. Ang tatay ko noon ay nag-aayos ng mga bangka. Chen Xiaoguo, kung pinagtatawanan ka ng iba. Dahil lang sa nakikita lang nila na sirang-sira ang bahay na ito. Pero para sa akin, ang taong handang ilabas ang lahat ng ipon niya para makabili ng matitirhan, ay ibig sabihin gusto niyang mabuhay ng maayos. Kapag tumaas ang alon sa gabi, huwag kang masyadong mahimbing matulog. Kapag talagang may pumasok na tubig, tumakbo ka papunta sa mataas na burol sa kanluran, tandaan mo yan. Papasok na ang tubig. Hindi ito tubig ulan na tumutulo mula sa bubong, kundi tubig dagat na bumabalik papasok. Mula sa ilalim ng paanan ng pader. Parang nababaliw na sumisirit papasok. Tama nga ang sinabi nila. May mali sa tunog na yan. Hindi ito ang mapurol na ugong ng pagpasok ng tubig dagat, kundi may kung anong buhay na nilalang na nagwawala at bumabangga sa ilalim ng tubig. Malalaking dilaw na isda. Makintab ang mga kaliskis. Mapula ang hasang. Maliwanag ang mga mata ng isda. Ito ang pantalan. Ang pinakakumikitang huli ng mga batikang mangingisda. Ang kayamanang pinag-agawan ng mga restoran sa bayan. Ang bulok na kubong hindi pinapansin ng buong nayon. Talagang naghuhukay siya ng ginto sa lupa. Kinabukasan ng madaling araw. Naitago ko na ang isda. Maghahanda akong dalhin ng palihim at ibenta. Uy, may-ari ng bahay na Chen. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Pupunta sa palengke. Mamili at magbenta ng kung ano-ano. Ipakita mo sa akin, pare. Tumabi ka. Ano, may nakatagong kayamanan na ba sa basket? Hoy, bitawan mo. Naglalakas loob kang galawin ako. Ang tiyuhin ko ay kapitan ng baryo. Maghintay ka, darating din ang araw na ayusin kita. Napakaaga magbukas ang palengke ng isda sa bayan. Naghahalo rito ang amoy ng isda at usok ng uling. Bawat sigaw ng bentahan ay may diin at tapang. Paglabas ko pa lang, may nakatutok na sa akin.
Iho, nagbebenta ka ng isda. Unahin muna natin ang presyuhan. Uy. Hahaha. Marunong ka palang sumunod sa ayos. Sige, ilabas mo nga at tingnan natin. Nang tanggalin ang basang damo sa sandaling iyon. Para bang napatigil ang hangin sa paligid. Hindi pwede ang isdang ito. Tignan mo, may putik ang katawan at gasgas na rin ang kaliskis. Mukhang hindi lang galing sa dagat. Hindi na rin ganoon kahirap makita ang malaking dilaw na isda ngayon. Hindi pa rin pasado ang kalidad nito, Wang Fugi. Anong pakialam mo? 3 piraso, 20. Nakikita kong bata ka pa. Binibigyan kita ng patas na presyo. Iho, huwag kang masyadong sakim. Hindi pwedeng patagalin ang isda. Paglampas tanghali, babagsak ang presyo. Iuwi mo na lang. Sa gabi, pangpakain na lang sa pusa. 3 piraso, 20. Kulangan. Haha. Di, magkano ba ang gusto mong ibenta? 100. 100 na naginip ka ba? Akala mo ba ginto ito? Hindi na ibebenta. Hindi ganyan ang kalakaran sa bentahan, iho. Kung sobra naman ang presyo mo, dapat pumayag ka sa tawad. Hindi naman siya nakikipagnegosyo. Punong-puno ng pakana ang mga mata niya. Nagtawad ka ba? Gusto mo lang manloko? Parang bawat salita mo, bitag para sa akin. Pwedeng kumain ng kung ano-ano. Pero hindi pwedeng basta magsalita. At hindi rin pwedeng basta ibenta ang isda. Kapag lumabas ka sa palengke ng isda na ito, wala nang tatanggap sa paninda mo. Walang tatanggap. Di, lalayo na lang ako. Sa mundong ito, may mga marunong naman sa halaga. Mula sa bayan hanggang sa kabiserang bayan. Mahigit 10 kilometro. Nagkapaltos hanggang duguin ang talampakan ko. Sige na, sa restoran hindi tumatanggap ng tingi. Sandali. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit. Magandang isda. Walang tumatanggap sa bayan. Si Wang Fugi, 20 ang alok. Sino ang walang hiyang iyon? Ako si Zhu Jiangwu. Bibili ng restaurant ang 3 isdang ito. Bibigyan kita ng 120. 120. 6 na ulit ang presyo kaysa sa alok ni Wang Fugi. Pero hindi ko pwedeng ipahalata. Na parang wala akong alam sa kalakaran. Kailangan kong kumalma. Kung mapasok dito sa restaurant natin ang isdang ito, mamayang gabi, pwede na itong ihain sa private room table. Kapag nakatagpo ka ng customer na marunong sa kalidad. Hindi lang iyan ang presyo. Baka meron pa bukas. Pero dapat malinaw muna ang usapan. Cash, walang utang. Ang presyo ay depende sa isda. Saan galing ang isda, huwag mo nang itanong. Hahaha. Ayos, basta ayos ang isda, hindi na ako magtatanong. Malinis na malinis ang mga kamay niya. Ang mga kamay ko, puro putik at amoy isda. Pero itong pakikipagkamay na ito. Alam kong simula bukas. Ako, si Chen Xiaoguo, sa buhay na ito. Sa wakas ay nakahawak na rin ng sariling daan. Pag uwi ko sa nayon, hindi ako babalik na walang dala. Ang 20 gin na bigas at 5 gin na baboy na ito ay ipinagpalit ko kapalit ng 3 malaking dilaw na kroiker. Para sa dangal. Naibenta na ang isda. Chen Xiaoguo, bata ka pa, huwag kang magmalaki. Pinalalampas kita ngayon. Pero kung gusto mo pang pumasok sa pamilihang ito ng isda, hindi na yon magiging madali. Boss Wang, hindi ko balak pumasok sa pamilihang isda mo. May bumibili sa bayan. Chen Xiaoguo, saan mo nakuha ang pera na yan? Pinaghirapan. Ano bang pera ang pinaghirapan mo? Talaga bang ginastos mo yan? Sa laman ng basket na bitbit mo kaninang umaga. Ano ba talagang isda yan? Hahaha, ikaw lang. Wala kang ang bangka. Saan ka kukuha ng isda? Hindi kaya ninakaw mo lang sa iba? Xiaoguo, tinatanong ka ng lahat dito. Malinis ba ang pinanggalingan ng perang iyan? Ibinenta ko ang isda. Nagsisinungaling ka. Kahapon, kapos na kapos ka pa at binubusog lang ng manto. Ngayon bigas at karne na agad ang binibili mo. Anong isda ba yan at napakamahal? Siyempre, may halaga ang isda. Halagang. Mapapapula ang mga mata ng mga taong ito. Sa inggit. Gusto mo bang malaman kung ano ang pakiramdam ng mangisda sa dagat? Sa nayon ng Xiaoguo, pinakaayaw ang maduming kamay at paa. Kung totoong ninakaw mo ang isda ng iba. May oras ka pang magsabi ngayon.
Sa nayon ng hayuan, nagbenta si Chen Xiaoguo ng 3 malaking dilaw na kroiker. Sa halagang 120 yuan. 120, kahit kalahating buwan kaming pumapalaot, hindi rin ako makakaipon ng 120. Angon ako makakalikom ng 120. Tingnan mo sila. Yung ekspresyong parang nakalulo ng langaw. Ang galit na kinimkim ko sa puso ko sa loob ng ilang taon. Ay kalahati nang nawala. Akala nyo pa ba nagnakaw ako ng isda? Hahaha. Maling akala lang, puro maling akala. Nag-aalala rin ang nayon para sa'yo. Hindi ako lumingon. Ang mga usapan sa likuran niya ay rumagasa na parang alon. Nagsimula silang magduda. Anong sikreto ang itinatago ng sirang bahay na yan? Sayang. Ayokong makarinig ng kahit isang salita tungkol dyan. Pinangalanan ko itong Gintong Agos ng Alon. Kahit saan pa ito umabot. Simula ngayon. Ito ang ugat ng pag-angat ko, si Chen Xiaoguo. May batik-batik na isda. Sunod ang pangalawa, pangatlo. Pati mga buhay na hipon. Sunod sa malakas na agos, tuloy-tuloy na pumapasok sa hukay. Ang 120 kahapon. Hindi talaga swerte. Totoo ngang may isda sa sirang kubong ito. 4. Tiger. Sigurado ka bang hindi siya lumabas sa kalagitnaan ng gabi? Sigurado. Binantayan ko siya buong magdamag. Itong bata siguradong may tinatagong kayamanan sa loob ng bahay. Boyset, bagong palit ang kandado sa pinto. Kandado lang yan, bubuksan lang natin. Binubuksan ang pinto namin sa gitna ng gabi. Hindi ako, napadaan lang ako. Napadaan ka na nga, dala mo pa yang bagay na yan. Tiyusan ang dumating. Eksakto, may isang tao ngang bumabasag ng pinto sa gabi para magnakaw. Huzi, anong ginagawa mo dyan? Tiyusan, talagang napadaan lang ako. Napadaan lang ako sa harap ng bahay nyo. Tapos may dala ka pang alambre na isusuksok sa butas ng susi ko. Iba na ang usapan ngayon. Kailangang tawagin si Kapitan. Huwag na. Sino ba ang mga ngahas tumawag sa tiyuhin ko? Hindi pa ako tapos sa kahit sino. Kung ganon, mas lalo nating kailangang ipatawag si Kapitan. Huzi, naguguluhan ka na. Hindi malinaw. Hindi malinaw. Hindi malinaw. Kapitan. Ang bahay na ito binili ko gamit ang sarili kong pera. May kasulatan at may thumbprint pa. Kagabi binuksan ni Zhao Xiaohu ang pinto sa gitna ng gabi. Nakita mismo ni Natiosan at ng 2 pang tiyuhin. Ano ngayon ang gagawin natin sa bagay na ito? Gusto niyang tabunan at takpan ang lahat ng ito. Pero hindi ko siya bibigyan ng ganoong pagkakataon. Kung hindi na kayang asikasuhin ng nayon. Doon na ako diretsyo sa presinto ng bayan. Kagabi kakakausap ko lang ng state-run na restaurant sa Kabayanan. Nakipagkasundo ako sa bentahan. Kilala ako ni Director Zhou. Kabisado ko rin ang daan. Si Xiaoguo, pati ang mga koneksyon niya ay nakakabit na rin. Hindi maliit na bagay ang pagbabasag ng kandado. Kapag umabot pa yan sa bayan. Wasak na ang kinabukasan ni Huzi. Hindi ka pa hihingi ng tawad. Chen Xiaoguo, pasensya ka na. Pareho kayong taga-nayon ni Xiaoguo. Wala ring nakuha si Huzi. Pabayarin mo na lang siya. Pwede nang isama na lang ang bayad sa kandado. Bukod sa bayad sa kandado. Bawal na siyang lumapit sa kubo ko. Sa loob ng 30 metro. Kapag may susunod pa, hindi na ako sa nayon lalapit. Diretso na ako sa presinto. Sige, bayad sa kandado. Makatarungan si Kapitan. Lene. Kahapon akala nila tanga ako. Ngayon lang nila napansin hindi ako madaling lokohin. Hindi porke tahimik ako ay pwede na akong apihin. Xiaoguo. May tubig na naman ba sa bahay mo kagabi? Nabaha na nga, nakakakatog ka pa. Masasanay ka rin kapag ganyan. Noong bata pa ako, narinig ko na sa matatanda yan. Sa ilalim ng mga batong bahura na ito, may ilalim na agos. May ilang agos na naghihila pataas ng malalalim na isda. Pero mga lumang sabi-sabi na lang yan. Dekada na rin na walang nakakita niyan.
Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi ni Tio San ay pawang kasinungalingan lang dahil malabo na ang mata niya. Bantayan mo lang ng maayos ang bahay, masakim pa ang tao kaysa sa alon. Alam ko. Yung mga tao sa labas. Panay pa rin ang daldal at chismis nila tungkol sa akin. Hindi nila naisip na itong pinagtatawanan nilang ito. Bulok na kubo sa buong buhay niya. Sa gitna ng sunod-sunod na alon sa gabing ito, ay tuloy-tuloy na kumakatas ng pera. Kung pupunta ulit ako sa kabayanan ngayon, ako si Chen Xiaogo. Hindi na ako yung pobreng ginagawang katatawanan ng buong nayon. Tio San, napakaaga mo naman. Pupunta ka sa kabayanan ha. Sariwa ang isda, huwag mong hayaang mapahamak sa biyahe. Basang damo. Ihalo mo ng kaunti itong asin na parang hamog, tapal mo sa may hasang ng isda. Tandaan mo, huwag masyadong marami. Kapag sumobra, masisira ang itsura ng isda. Tio San, hindi mo man lang ako tinatanong kung saan galing ang isda ko. Kung magtanong ako, sasabihin mo ba? Sa ngayon, hindi pa pwede. Tio San, hindi ito regalo, pasasalamat ito. Ikaw ang tumestigo para sa akin kagabi. Sige, tatanggapin ko. Pero tandaan mo ito. Kapag lumabas ang pera, naiinggit ang mga tao. Matagal nang naghihirap ang mga tao sa nayon. Hindi nila matanggap na may naunang kumita. Kailangan mong lituhin sila. Ilan ba talaga ang hawak mong baraha? Oy, nandito na si Xiao Chen. Ang lakas ng boses ni Lauma, mukhang malakas ang baga. Halata mong maganda ang mood niya ngayon. Pero alam ko, sa negosyo, magkaibigan man tayo. Ang kalidad ng paninda ang tunay na basehan. May kagamento tayo ngayon. Buhay pa. Pumalag pa ng 2 beses sa biyahe. Halos matumba ang basket. Maganda ang klase. Manager Zhou. Ngayon, mabubusog ang mesa ng mga pinuno sa private room. Itong batch ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 88. 88 lang. Mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ako agad pumayag. Sa usapang bentahan, kailangang malinaw muna ang kwenta. Ang kingban, mataas ang presyo. Ang alimasag per piraso. Ang buhay na hipon per kilo. Kung hindi ka kampante, ipapabigat ko kay Lauma sa harap mo. Haha, mabuti yan, maingat ang batang ito. Sa negosyo, bawat halaga dapat malinaw. 88 talaga, walang kulang ni sentimo. Ang bigat ng perang papel na ito. Nang isuksok ko sa bulsang malapit sa katawan. Ramdam ko. Ang init na dumaraan sa tela. Depende sa panahon. Sa pangingisda at kabuhayan sa dagat, sa panahon ka tumitingin. Wala akong pakialam kung nahuli mo man yan sa dagat. O binili mo sa iba. Basta sariwa at malinis ang paninda mo na ibibigay sa akin. At hindi na uubos ang supply, tatanggapin ko. Kung maputol ang supply, paano na? Sabihin mo lang ng maaga. Ang presyo, ayon sa galaw ng merkado. Pero hindi kita pipigayin. Sabi-sabi lang, walang saysay. Sa lumang kubong damo sa nayon ng hayuan. Sawa na ako sa talo dahil lang sa pangalan. Ngayon, papel at pirma lang ang pinaniniwalaan ko. Walang saysay ang salita lang. Gusto mo pang ang restaurant ng gobyerno? Ang magsulat ng kasulatan para sa'yo. Nasulatan na kita kahapon. Pwede pa rin ngayong araw. Hoy, ang tapang mo talaga, hindi ka takot sa tao. Kung susulatan siya, dapat may malinaw na tuntunin. Ako ang maglalatag ng tuntunin. Para wala ng gulo sa susunod. Dumaan ba sa'yo si Wang Fugi sa bayan? Siyempre, naaalala ko. Yung gustong gumamit ng 20. Para lunukin ang 3 malalaking dilaw na isda ko na matabang lalaki. Binabantayan na ako ni Wang Fugi. Kung harangin ka pa niya ulit, diretso kang lumapit sa akin. Nakapaghatid na siya ng isda sa restaurant. Kulang sa timbangan. Patay na isda na ibinibenta bilang buhay. Ang lakas pa niyang magtaas ng presyo. Binalik ko na siya ng 2 beses. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Masama talaga ang tabatsoy na yon. Si Xiao Chen, binibili niya ng 20. Paglingon mo lang, pwede nang ibenta ng 200. Totoo nga. 20 lang ang binigay sa akin. Ganyang kahiyahiyang kalokohan. Tama ang sinabi ni Zhu Jiangwu. Kailangan ko rin siyang tandaan. Magandang bagay na nagawa mo siyang lampasan ngayon.
Pero mag-ingat ka rin na huwag mong putulin ang kabuhayan ng iba. Hindi sila matutuwa habang nakikita kang yumayaman. Pila sa pagbili ng mga gamit. Kasama. Gusto mo pa ba ng kerosene? Paano naman ang lubid na bagong dating? May lubid din na yari sa Abaca. Sa lugar na ito, kapag may pera ka, maski ang mga nasa likod ng counter, mas mahinahon magsalita. Bakit ka bumibili ng napakarami? Nilayuan mo ba ngayon ng 10 hakbang ang kubo ko? Hahaha. Habang mas nagwawala siya sa galit. Lalo lang na ipapakitang kinakabahan siya. Chen Xiaogu. Huwag mong isipin na hindi namin alam. Siguradong nahanap mo na ang pugad ng isda. Alam mo. Siyempre, alam ko. Kung ganoon, ikaw na ang manghuli. Hahaha. Kapag may nahuli ka, libre mo akong karneng baboy. Dito, bukod sa halumigmig, mas kailangan pang magbantay sa tao. Bawat detalye ay buhay ko mismo. Kung may gustong dumiskarte sa akin sa gabi. Ang patong na pinong buhangin na ito ang pinakamagandang saksi. Sino? Nabalitaan kong bumili ka ng ledger. Hindi naman kailangan ng pamilya ko yan. Pambara ng hangin ang kurtina. Marunong ka bang magtala ng gastos? Marunong magsulat ng pangalan. Marunong magbilang ng dagdag at bawas. Hindi pa rin sapat iyon. Sa pagnenegosyo, hindi pwedeng kita lang ngayong araw ang itala. Kailangang isulat ang petsa. Bigat ng paninda. Presyo bawat unit, kabuang halaga. Gastos, natitirang pera. Halimbawa, ano ang nabenta mo ngayon? 2 isdang may asul na batik. 3 alimango sa dagat. Kalahating basket ng buhay na hipon, 188 lahat. Gastos. Bigay ni Tiyosa ng asin na parang yelo. Libre lang ang pakain na damo. Sa daan, bumili ako ng 2 tinapay na singaw. 4 na sentimo. Tapos may binili pa sa kooperatiba na nagkakahalaga ng 32.76. Nakatago sa katawan, 6 na po. Sa siwang ng pader, 50. Sa ilalim ng kama, 28. Nakatabi ang 28 sa ilalim ng kama. Idagdag pa ang sobrang pera ngayon. Kapag hiwa-hiwalay ang tago, mas kampante ako. Itago mo nang magkakahiwalay. Sabi ni Tiyosan, kapag lantad ang pera, nagkakainggit ang mga tao. Mula ngayon, bawat singil at bawat halaga, kailangang itala. Kung may magsabing nagnakaw ka, o nagsisinungaling ka, ilabas mo ang ledger at ang mga resibo ng tinanggap na paninda. Saan galing ang pera? Kanino mo ibinenta ang paninda? Malinaw na malinaw. Hindi ka ba natatakot na masyado mong alam? Ang alam ko lang, maayos at lehitimo ang negosyo mo. Kung may magtanong sa'yo, sasabihin kong hindi ko alam. Nagsisinungaling ka nang hindi namumula ang mukha. Kung ikukumpara sa pang-aapi nila sa tao, ang magsabi ng isang kasinungalingan ay wala lang. Yuemi, nariyan ka ba? Yene, Selen Yumi. Isa kang dalaga. Pero gabi na, pumapasok ka pa sa silid ni Chen Xiaogu. Hindi ako takot sa chismis. Ako ang tutulong sa kanya magtala ng mga bayarin. Hahaha, magtala ng bayarin. Anong itatala ng isang pobreng gaya niya? Itala mo ang utang mong 2 yuan sa kandado. Hahaha, Chen Xiaogu. Hintay ka lang, ganyan din ang sinabi mo kahapon. Una, ikalawa. Basta hindi humihinto ang agos ng tubig dagat. Ang basurang bahay na ito ang sisidlan ko ng yaman. Talagang may isda at hipon. Papasok pa tayo ng ganyan, ang tanga naman. Kahapon lang nahuli. Ang pagpasok ngayong gabi ay parang naghahanap ng kamatayan. Tingnan muna natin kung saan nanggaling ang isda niya. Hindi sila mangangahas pumasok ng basta-basta. Mukhang iyong 2 yuan kahapon. Ang nabili niya ay hindi lang kandado. Pati ang tapang nilang dala-dala. Sawa ka na ba sa kakatingin? Sino ba ang tumitingin sa'yo? Nadaanan ko lang. Sa kalagitnaan ng gabi. Nakapulupot sa kapote. Uminot sa kalahati ng baryo. Dumaan sa bintana ko. Akala ba niyo ako yung tipo na pwedeng durugin na lang basta-basta? Kami. Nang marinig namin ang ingay, akala namin may nangyari sa'yo. E di nagpapakita pa kayo ng malasakit sa akin. Sa amin, pag-aalala rin yon para sa'yo. Kung ganoon pala kayo kaalalahanin. Pumasok kayo at tulungan akong magsalok ng tubig. Pumasok ang tubig sa bahay.
Hindi ba kayo natatakot na mapahamak ako? Bawat isa, tig-isang balde. Salok hanggang umaga. Hindi tutulong. May lakad pa kami. Ibig sabihin wala kayong pakialam. Bukas sasabihin ko sa buong nayon. Si Zhao Xiaohu nakadikit sa bintana ko sa gitna ng gabi. Hindi ito pag-aalala. Paninilip ito. Matapang ka ha. Kung tutulong, tutulong. Chen Xiaoguo, wala kang hiya. Bilisan mo ang kamay mo. Huwag kang tamad. Ginagawa mo ba kaming mga utusan dito? Hindi ba kayo mismo ang nagsabing nag-aalala kayo sa akin? Pagod na kayo, sa susunod na lang kayo mag-alala sa akin. Maaga kayong pumunta. Hintay ka lang. Sa malaon at madali, mahuhuli ko rin ang kahinaan mo. CJ. Hihintayin ko. Ikatlong beses ko na itong pagpunta sa bayan. Kung ikukumpara sa unang dalawa, mas mabigat ang kargang nasa basket ko ngayon. Iyan ay pambihirang paninda na hindi pa nakita ng buong ngayon. Mayroon na naman ngayon. Sos, grabe. Batikang isda. Alimasag sa dagat. Buhay na hipon. May isa pang maliit na dilaw na isda. Xiao Chen. Mukhang nasalakay mo ang basket ng Dragon King, ha? Swerte. Pero malinaw sa isip ko. Hindi araw-araw may swerte. Kaya dapat samantalahin habang may paninda. Kailangang patibay ng husto ang daan. Hindi ako agad pinauwi ni Zhu Jiangwo gaya ng dati. Nagbuhos siya ng tubig. Ang ganitong pakikitungo ay nagpapakita na. Ang susunod na bentahan. Hindi lang usapin ng mahigit 100 yuan. Sa restoran, may ilang importanteng handaan sa susunod na buwan. Kailangan nila ng tuloy-tuloy at maasahang supply ng isda. Kaya mo bang maghatid ng isang beses kada 3 araw? Minsan bawat 3 araw. Ilan? Bawat hatid, hindi bababa sa 20 yen. Isda, hipon at alimango pwede lahat. Pero dapat buhay. Dapat maayos. Mas mataas ng 10% kaysa sa bagsakang presyo. Yung dagdag na tubo doon. Mukha siyang pain. Pero sa totoo, puwersa lang. Wala akong truck. Wala rin akong refrigerator. Pasan lang sa bayong nakawayan. Sa dami ng kargang yan, lalakarin ng 20 li. Pagdating dito, bunto na ng patay na isda yan. Pwede ko bang hiramin muna ang 2 malaking kahong-kahoy mo? Lagyan mo ng basang damo at dinurog na yelo sa loob. Sa bawat padala mo, dahan-dahan kong ibabawas sa bayad. Pinagtatawanan ako ni matandang man na mahilig akong magsulat ng mga kasulatan. Pero hindi niya naintindihan. Sa mundong ito, ang papel na may itim na sulat ang pinakamatibay na sandigan. May isa pa. Bago makarating ang isda sa restaurant. Kapag namatay sa akin na. Pagdating sa restaurant. Kapag doon ito namatay sa'yo na. Pwede. Naglagay pa ako ng isa pang linya. Kapag masama ang panahon. Tumawag muna ng maaga. Dahil pang matagalan ang usapan. Kailangang mahigpit ang mga patakaran. Para tumagal ang samahan. Dalhin mo at kainin mo na lang sa daan. Magkano ba? Kung ibibigay mo, kukunin ko. Sa susunod, bibigyan kita ng malaking alimango. Yan ang gusto kong marinig. Noong dumaan ako sa bukana ng ngayon. Akala lang nila ako'y tanga na bumili ng sirang kubo. Ngayon, tinitignan nila ang mga kahon sa likod ko. Puno ng inggit na hindi nila maitago. Restaurant ng gobyerno. Xiaoguo. Talaga bang nakipagnegosyo ka sa restaurant sa bayan? Nagsimula ka na ngang magbili-benta. Magbenta ka ng isda. Pwede ko bang hiramin ang mga kahon mo? Nakatingga lang din naman ang restaurant. Xiaoguo ah. May diskarte ka talaga. Bakit di mo isama ang mga kamag-anak sa baryo? Marunong ding mangisda ang mga lalaki sa amin. 8. Hindi ba sinabi ng pamilya mo kahapon? Na kapag binili ko ang sirang kubo, maaga akong malulunod. Ay. Hindi ba biro lang naman yon? Kung ganoon, gagawa rin ako ng biro. Hanggang hindi pa ako nalulunod. Isama ko na rin kayo. Xiaoguo. Abala ka yata nitong mga huling araw. Narinig kong araw-araw kang pumupunta sa bayan para maghatid ng isda. Para lang kumita. Saan galing ang isda? Wala ka namang bangka. Pwede ko itong tanggapin. Ito ang diskarte ko sa pagbili at pagbenta. Xiaoguo. Taganayon ka. Huwag kang masyadong solo sa paggawa ng mga bagay. Kapag masyadong tikom ang diskarte sa pagyaman, mapapahamak ka rin. Hindi maganda. Kapitan ng nayon.
Noong una, walang may gusto sa sirang kubong ito. Ako ang bumili niyan sa 300. Noon, wala ring nagsabing sobrang solo ako. Yung pinong buhangin sa ilalim ng bintana, nyurakan na naman at nagulo. Mas magulo na ang mga bakas ngayon. Hindi lang si Zhao Xiaohu ang isa. Tandaan ko ang lahat. Ngayong gabi, hindi ako manghuhuli ng isda. Dito ako maghihintay. Sa mga hindi mapigilan ng kamay. Nasumalpok sa pamalo ko. Mukhang masyadong magaan pa rin ang leksyon para sa ilang bariyang ito. Nabarahan na rin ang bintana. Wag na ang salita. Silipin mo sa siwang. 2 beses na ito. Chen Xiaogu. Sinabotahe mo ako. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang meron sa bahay ko? Pasok ka at tingnan mo. Ang totoong may halaga na paninda. Matagal ko nang isiniksik sa anino sa likod ng mga tabla ng kama. Para sa kanila. Sa lugar na ito ngayon, bukod sa mabahong putik na tubig. Wala nang iba. Nakakita ka na ba ng paraan para yumaman? Nakakita ka na ba ng gintong bundok? Nasa ilalim mismo ng mga paa mo. Yan ang bagay na pinag-iisipan nyo buong magdamag. Maruming tubig. Mabahong putik. Basag na timba. Saan ka kukuha ng pera niyan? Kaya kong kumita. May kakayahan ako. Zhao Xiaohu. Kung gusto mo talagang yumaman, linisin mo muna ang mga kamay mong umaakyat sa pader sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mo akong sermunan. Magbayad ka. Bakit ako? Wala akong pera. Kayo naman. Sasama ba kayo papuntang bayan? O magbabayad na kayo ngayon? Ako ang magbabayad. Pwede ring hindi ka magbayad. Bukas hahanapin ko si Kapitan. Tapos pupunta ulit ako sa bayan. Kunin mo. Sakto lang para pambili ng mga tabla. Ano ngayon? Takpan mo ang pader. Ikaw ang sumira niyan. Ikaw ang mag-ayos. Sa gitna ng hating gabi. 3 magnanakaw na gustong sumilip at mang-imbestiga. Kundi naging mga trabahador pa para ayusin ang bahay ko. Narinig ko, si Huzi ay pumalpak sa pangunguha ng manok. Tapos nagpatong-patong pa siya ng pag-ayos ng pader hanggang umaga. Dati, tinatawanan niya si Xiaoguo dahil ang binili raw ay sirang bahay. Ngayon, heto na. Siya pa ang kusang sumugod para magdagdag ng mga tabla. Sa 5 araw na ito, umabot sa 436 yuan ang naibenta mo. Mahigit 400. Ibawas ang pambili ng timba at kandado. At gasolina at iba pang gastos. May natira pang 369 yuan at 2 jiao. Marami na ang pera. Hindi pwedeng itago lahat sa bahay. Alam ko. Unahin nating bumili ng 5 kariton. Tapos bumili pa ng yelo. Hindi pwedeng laging sa likod at balikat lang umasa. Mas mabuti kung pumirma ka ng pangmatagalang kontrata kay Manager Zhou. Nakasulat ng malinaw at formal. Presyo kada piraso, bayad at bawas sa sira. Dapat malinaw na malinaw lahat. Hindi ka lang palaguro. Pwede ka ring maging mahusay na tagapagtala ng pera. Dapat marunong din ang guro magkwenta. Kung hindi, pobre kang bata. Kahit kwaderno, di mo mabili. Bukas sasamahan kita papuntang kabayanan. Ikaw ang makikipagtawaran. Ako ang tutulong sa pagbasa at pagsulat. Xiao Chen. Ito ay. Ako ang pansamantalang guro sa Haiyuan Village Elementary School. Tutulungan ko si Chen Xiaoguo na suriin ang kontrata. Uy. May kasama kang tagapayo. CJ. Negosyo. Dapat may matinong tao. Binibini. Mas matalas pa ang tingin mo kaysa sa tagabantay namin ng bodega. Ayusin ang singilan. Matatag lang ang samahan kapag may kooperasyon. Tama yan. Si Chen Xiaoguo ang mag-supply sa restaurant ng estado sa county. 1 beses kada 3 araw. Bawat biyahe, hindi bababa sa 20 yen. Hindi bagay kung hindi bababa sa 20 yen. Bakit? Ang huli sa dagat ay nakadepende sa panahon. Kapag may bagyo at malakas na ulan, napuputol ang huli. Kung hindi niya maabot ang 20 yen, breach of contract iyon. Dapat baguhin ito para hanggat maaari ay may supply kada 3 araw. Kung masama ang panahon o may kakaibang galaw ng alon, sabihin ng maaga. At hindi iyon bibilangin na paglabag sa kasunduan. Hindi basta maluloko ang babaeng ito. Presyo ayon sa galaw ng merkado. Ang restaurant ang magtatakda ng presyo. Hindi rin tama yan. Kailangang baguhin din ang linyang ito.
Batay sa presyo ng sariwa at buhay na huli sa county noong araw na yon. Dapat magharap at magkasundo muna ang dalawang panig sa presyo. Natakot ba kayong babaratin ko ang presyo? Hindi takot, kundi pag-iingat. Ang kontrata ay hindi laban sa tapat na tao. Ginagawa lang ito para wala ng gulo at hindi magkaiba ang paliwanag sa susunod. Hahaha. CJ. Ayusin. Sa sandaling bumagsak ang pulang tatak sa papel. Parang gumaan na rin ang mabigat na dinadala sa puso. Chen Xiaoguo, mula ngayon pamatagalan na ang samahan natin. Manager Zhu, sisikapin kong maayos ang kargamento. Huwag lang sisikapin. Xiaoguo, hinihintay ko pa ang matatabang alimango mo na ipulutan ko sa inuman. Sa susunod, magdala ka. Kumusta, ilan ang naibenta mo ngayon, Xiaoguo? Tumatanggap talaga ng huli mo ang restaurant sa county. Xiaoguo, narinig kong may pinirmahan kang kasunduan sa restaurant. Kasunduan sa pag-supply. Ikaw lang ang lumagda ng supply contract sa restaurant sa county. At hindi muna nakipag-usap sa mga taga nayon. Ibinebenta ko ang sarili kong isda. Bakit ko pa kailangang makipag-usap sa nayon? Taga nayon ng hayuan ka. Taga nayon ng hayuan din ako. Hindi ako alagang hayop ng nayon ng hayuan. Noong salat na salat at halos di na maitaas ang takip ng kaldero. Walang magbahagi kahit isang subo ng pagkain. Ngayon na nakabangon ka na sa sarili mong galing. Ano pa bang pag-uusapan nila? Kung hindi ang paghasyan ang pera ko. Ang sama pakinggan yan. Kadalasan, masakit pakinggan ang totoo. Bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Swerte ka lang naman. Nagbenta ka lang ng ilang isda. Sa akin, napakaswerte mo. Magpapastamp sa restaurant sa county. Makipagnegosyo ka sa akin. Hindi rin masama ang swerte mo. Nang magbutas ka sa pader sa gitna ng gabi, hindi ka pa dinala sa presinto. Sa pagkakataong ito, wala nang mga ahas humarang sa akin. Walang sinumang may lakas ng loob na asal. Na lumapit pa sa bahay na ito. Sa unang pagkakataon, napansin kong may balak ng kumilos si Zhao Dahai. Sa ganoong kaagang umaga. Kapitan, ang aga mo, Xiaoguo. Maghahatid ng isda sa county. Huwag muna magmadali. May kaunting bagay sa nayon na gusto kong pag-usapan sa'yo. Hindi pwedeng maghintay ang isda. Kailangan ng pag-usapan ang bagay. Hintayin mo ako. Xiaoguo, mas mahalaga ang usapin sa nayon kaysa sa pagbenta mo ng ilang isda. Lene. Sabi mo, itong bahay na ito noon ay lumang bahay ng nayon. May reklamo raw ang ilang taga nayon kamakailan. Na ang sinakop mo ay lupang kolektibo ng nayon. Kahit binili mo ang bahay gamit ang pera mo. Hindi sa iyo ang lupa. Ngayon, repasuhin at muling pagplaplano ng nayon ang lupang pangtabing dagat. Kaya babawiin ang bahay na ito. Babawiin. Bawiin mo na yan. Ikaw lang ang sumasakop sa tabing dagat para kumita. Bakit ka na naman lumalapit ng husto? Xiaoguo, huwag kang lumayo sa usapan. Hindi kinukuha ng nayon ang gamit mo. Isang malinaw na ayos lang ito. Para kanino ang malinaw na ayos? Para sa nayon, sino ba ang nayon? Ang nayon ay lahat ng tao. Kasama ba roon ang pamangkin mo? Kapitan, noon pa man itong kubong ito, tagasang bubong, pinapasukan ng tubig, at walang may gusto. Kung sinabi mo mismo, kahit nakatingda lang iyan, sa gabal pa rin. Presyo mo, 300. Ibibigay ko ang pera, ilagay mo ang thumbprint mo. Ngayon makakapagbenta na ako ng isda. Tapos sasabihin mo na naman na ang bahay ay nakatayo sa lupang kolektibo at kailangang bawiin. Peke ang dokumentong ito. Totoo ang dokumento. Pero bahay lang iyon. Hindi ang lupa yan. Hindi niya kayang angkinin. Alam niya iyon ng malinaw. Sa manipis na papel na ito. Naipa ko ang lahat nilang kasakiman. Ngayong araw, ang isang lumang kubo sa silangang batuhan ng nayon ng hayuan. Na may bukas na espasyo sa harap at likod ng bahay. Ay ipinagbibili sa halagang 300 yuan kay Chen Xiaoguo para tirahan at hindi maaaring bawiin ng nayon. Kapitan, nandito ang thumbprint mo. Talagang nakasulat pa nga ang bukas na espasyo sa harap at likod ng bahay. Noong ayaw pang bilhin ng kahit sino ang bahay na ito. Normal lang na mas maluwag ang pagkakasulat. Noon, sino ba ang nakakaalam na pwede palang pagkakitaan ng isda ang sirang kubong ito? Tumahimik ka. May ihahatid akong paninda ngayon. Kapag namatay ang isda, sino ang magbabayad? Ikaw na ang magpatawag ng pulong sa gabi. Mag-usap tayong lahat. Uy!
Ang aga mo namang dumating ngayon, Xiao Chen. Buti na lang at hindi namatay. Ano, gusto bang bawiin ng nayon ang kubo ko? Kapag bawiin ang bahay, anong basihan mo sa pagsasabing inagaw nito ang lupang kolektibo? Hindi ba may dokumento ka sa pagbili ng bahay? Nakasulat ba roon ng malinaw ang espasyo sa harap at likod ng bahay? Kung nakasulat yan, hindi nila yon mababawi. Kung ang kapitan ay may kasamang buong nayon para mamilit. Ilabas mo ang mga papeles. Sa nayon, dalawang bagay ang kinatatakutan ng mga tao. Ang isa ay ang pulang tatak. Ang isa pa ay ang istasyon ng pulis. May dokumento ka. May patunay ka ng transaksyon. May supply agreement ka sa restaurant namin. Sino ang mga ngahas-mandahas? Iyan ay tahasang pag-agaw ng pribadong ari-arian. Xiao Guo, huwag kang matakot. Kapag talagang sumabog ang gulo, ako at si Manager Zhu ang magpapatunay para sa'yo. Ako at si Manager Zhu ang magpapatunay para sa'yo, kasama ang procurement agreement. Araw-araw kang naghahatid ng paninda sa restaurant, may procurement agreement. Malinaw ang lahat ng tala sa libro. Malinaw ang lahat ng tala sa libro. Walang makapagsasabing nagpuslit ka o may ginagawang kalokohan. Tama si Manager Zhu. Sa pagtitinda, hindi lang marunong manghuli ng isda ang kailangan. Kailangan marunong kang humawak hanggang dulo. Doon lang sukatan ang galing. Ang kargamento ngayon, gaya pa rin ang bayaran. Dalhin mo. Magagamit yan sa pulong mamayang gabi. Susulatan din kita ng patunay na ang mga isdang dinadala mo ay buhay lahat. Mga sariwang isdang tinanggap ng restaurant matapos suriin. Sino ang mga ngahas magsabing may mali sa pinanggalingan nito? Palapitin mo siya sa akin. Itong bahay na ito, siguradong babantayan ko. Hindi ako pumasok. Pero kailangan kong tandaan ng malinaw ang kinalalagyan ng pintuang ito. Iyan ang tuntunin. At iyan na rin ang huli kong panangga. Umupo ka na, Xiao Guo. Kapitan, kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng direkta. Ngayon ko tinipon ang lahat. Para ayusin ang problema sa kubong may damo sa silangang batuhan. Ang kubong iyon ay sa nayon talaga. Ang lupang nasa tabing dagat ay para sa lahat. Si Chen Xiaoguo lang ang sumasakop niyan, hindi na tama. Hindi dahil naiinggit ang nayon sayo. Kundi dahil sa tingin namin, dapat sabay-sabay na pakinabangan ng lahat ang yamang dagat. Paano gamitin? Ang kubong pawid ay isa sa ilalim sa nayon. Pamamahalaan ito ng sama-sama ng nayon. Mula ngayon, ang huli ng isda ay ipapamahagi rin ng sama-sama ng nayon. Tinitignan ko ang mga mukha na ito. May mga taong kahapon lang ay nakikiusap pa. Na ako ang magdala sa kanila para magbenta ng isda. May mga taong ilang araw lang ang nakalipas ay pinagtatawanan pa ako. Nakatira ako sa hukay na walang bubong at laging may tubig. Noong una, ang bahay na ito ay ipinagbili sa akin ng ngayon. 300 yuan, bayad at tapos na. Sa kasulatan, malinaw na nakasaad ang harap at likod ng bahay. At ang bakanting lupa ay para sa akin tirhan at gamitin. Hindi pwedeng bawiin ito ng nayon, pati ng kapitan ng nayon. Nandito mismo ang thumbprint mo. Ikalawa, nagbebenta ako ng isda sa pampublikong restoran ng bayan. Sa pagitan nito ng ako mismo at ng restoran. Na nilagdaan naming kasunduan sa supply. May pulang tatak at may saksi. Ako ang saksi. Ikatlo, bawat batch ng isda. Sinusuri at tinatanggap ng restoran, may timbang. May presyo at may petsa. Kung may magsabing nagnakaw ako o nandaya ako. O na hindi tama ang pinanggalingan ng paninda ko. Lumabas na ngayon. Kahit may kasulatan ka, hindi mo pa rin mapapatunayang ang isda. Ay hindi hinango sa baybayin ng nayon. Napakalawak ng dagat sa baybayin. Pwede ka rin namang manghuli roon. Kapitan, kung gusto mo, ngayon na lang muna. Tama na. Xiao Guo, may mga papeles ka at kinikilala ka ng nayon. Pero hindi pwedeng puro batas at formalidad lang ang usapan dito. Uminom ka ng tubig ng nayon ng Haiyuan. At tumapak sa lupa ng nayon ng Haiyuan. Ngayon na yumaman ka na. Dapat iniisip mo rin ang mga kababaryo mo. Maaari kong isipin ang mga kababaryo ko. Pero hindi ko hahayaang agawin ng iba ang sa akin. Kung gusto ninyong sumabay kumita, pwede. Sa susunod, ako ang bibili ng isda. Basta sariwa ang isda. Sapat ang dami at patas ang presyo, tatanggapin ko. Kahit sino na may alimango, hipon, o mabuting isda. Pwedeng lumapit sa akin. Talagang bibilhin ko. Bibilhin ko. Paano ang presyo? Batay sa presyo sa bayan, ibawas lang ng kaunti para sa pamasahe sa biyahe. Presyo, timbangin at ayusin on the spot.
Sukatin doon mismo, bayaran din doon mismo. Mas mataas ba kaysa kay Wang Fugi? Basta maganda ang paninda. Mas mataas pa kaysa sa kanya. Xiao Guo, paninindigan mo ang mga salita mo. Pero may 3 patakaran. Una, hindi tatanggap ng patay na isda at bulok na hipon. Ikalawa, kung kulang sa timbang, hindi rin. Ikatlo, kung may pupunta ulit dito sa kubong pawid ko para sumilip o manggulo. Wala akong tatanggapin ni isang isda. Linawin natin ngayong gabi. Akin ang kubong pawid. Walang makakaagaw ni makakabawi niyan. Ang kalakalan ng isda. Handa akong isama ang mga kababaryo. Pero hindi libre. At hindi rin para maagaw. Naniniwala ako kay Xiao Guo. Bukas, may 2 basket ng alimango sa bahay ko. Ipadala ko ito sa kanya para subukan. Sa amin, lalabas din kami sa gabi para mangisda. Kung may buhay na hipon, dadalhin ko. May buhay na hipon, may buhay na hipon. Basta mas mataas ang presyo kaysa kay Wang Fugi. Ibebenta ko kay Xiao Guo. Ganyan na lang ba kayo magtiwala sa kanya? Paano kung lokohin niya kayo? Bawat transaksyon, itala on the spot. Timbang, unit price, kabuang halaga. Perma o thumbprint. Kung may di kampante, pwedeng magtabi ng sarili ninyong kopya. Marunong bumasa si Yueme. Siya ang nagtatala ng kwenta, panatag ako. Ang unang batch na naghatid ng paninda. Mas maaga pa kaysa sa inaasahan. Ang sirang bahay na pinagtatawanan ng buong nayon. Sa unang pagkakataon, dumagsa ang mga tao. Timbangin na. Ika-9. Abril 18. May-ari ng paninda. Liu Changshan. Isulat na lang si Tio Liu San. Isulat ang buong pangalan sa talaan. Sige, sundin na lang natin si Teacher Lin, haha. 26 at kalahating gin ng alimango sa dagat. Presyo kada gin, 1 yuan at 1 mao. Kabuuan, 29 yuan at 15 sentimo. Ha? Ang dami naman. Noong huling punta ni Wang Fugi, 8 mao lang ang binigay niya sa akin kada gin. Binawasan pa niya ng 3 gin na tubig. Bayaran natin ngayon mismo. Sige, malinaw. Sa nayon ng hayuan. Perang cash ang pinakasolid na usapan. Bibili kami ng isda, bibili ng buhay na isda at buhay na hipon. Mataas ang presyo ngayon. Malalaking dilaw na isda, lapu-lapu at batik-batik na isda, kukunin namin. Anong ginagawa nyo? Nagbebenta kami ng isda. Sino nang pagbebentahan? Xiao Guo. Chen Xiao Guo, anong ibig mong sabihin? Negosyo ito. Inaagaw mo ang paninda ko. Kabuuan ay 18 gin at 2 liang. Sa'yo ba ang dagat na ito? Hindi sa akin ang dagat. Pero ang isda sa mga baryong ito. Sa akin nakalaan ang pagbili ng paninda. Kahit may patakaran, may usapan din sa presyo. Binabaan mo ang presyo at pinatatagal mo ang bayad. Ano nang kinalaman niyan sa akin? Huwag kayong magpaloko. Isa lang siyang bagets, magkano na ba ang pera niya? Ngayon, bibigyan ko kayo ng mataas na presyo. Bukas, lulugmok kayo. Nagbabayad agad ang mga tao. Noong nakaraang buwan, may utang ka pa sa akin na 12 yuan at 6 mao. Kailan mo ibibigay? At mayroon pa akong 8 yuan at 4 mao. At sa amin pa. Sa amin, 5 yuan at 2 mao. Wang Fugi, bayaran mo muna ang lumang utang mo bago ka magsalita. Ayusin ang mga utang, ayusin ang mga utang. Natatandaan ko ang mga utang na yan. Saan mo ba isinulat yan? Nasa tiyan mo lang. Hahaha. Chen Xiao Guo, huwag kang magmayabang. May kakilala rin ako sa restaurant sa bayan. Hindi malinaw ang pinanggalingan ng paninda mo. Isang salita ko lang, hindi na nila tatanggapin ang paninda mo. Hinihintay ko na ang araw na ito. Sa ganitong lugar sa nayon ng hayuan. Kung hindi natin durugin ang mga sakim na langaw na ito, hindi kailanman magkakaroon ng katahimikan. E di, ikaw ang magsabi. Sige na, kung may lakas ka. Mas mabuti pang pumunta ka na ngayon din. Sige, hintay ka. Chen Xiaoguo, tapos ka na ngayon. Ilang taon nang namamayagpag si Wang Fugi sa bayan. Kaya mo ba siyang talunin? Noong nakaraan, sinabi mo rin na tapos na ako. Iba ito. Kapag tinanggap ng restaurant ang paninda mo. Tignan natin kung paano mo ito haharapin. Gusto mong makita? E di, imulat mo ng husto ang mga mata mo. Nahulaan mo na pupunta si Wang Fugi sa restaurant. Siguradong pupunta siya. Gusto mong pilitin si Manager Zhu na magpahayag ng paninindigan. Sa negosyo, ang malabong relasyon ang pinakadelikado.
Kung tatahakin ko na ang landas na ito, kailangan nilang maunawaan ng mga taong iyon sa gobyerno. Sino ba talaga ang nagdadala ng di kalidad na paninda? Ngayong araw, sakto lang. Wang Fugi, tulungan mo akong linawin ang usapan. Si Aogo, mas matalas ang utak mo kaysa sa tatay mo. Kung buhay lang ang tatay ko, at makita niya ako ngayon, malamang inom pa siya ng ilang tagay. Buong buhay niya, maingat at tikom ang salita. Pero alam ko, may mga bagay na hindi basta mapapanatili sa pag-ingat lang. Siguradong may problema ang isda ni Chen Xiaogo. Wala siyang bangka, lambat o tapunan ng binibili. Araw-araw pa siyang nagdadala ng magagandang isda. Saan niya nakuha, may ebidensya ka ba? Kailangan pa ba ng ebidensya? Isang mahirap na binata, biglang yumaman. Hindi ba halatang may kalokohan? Sabi ni Boss Wang na may daya ako. Bakit hindi na lang niya ako hintayin dumating? Xiao Chen, dumating na ang paninda. Kapag sobrang ganda ng paninda, doon dapat magduda. Saan niya nakuha yan? Chief Zhu, ito ang kasunduang pinirmahan namin. Ngayon, malinaw ang pinagmula ng batch na ito. Liu Changshun, CL, 26 gin at kalahati. Chen Jianming, buhay na hipon, 18 gin at 2 liang. Ligi, 2 lapu-lapu. Magkapatid na 3 asul na lapu-lapu. Bawat entry may timbang, presyo, at thumbprint. Iyan ang thumbprint ng may-ari ng paninda. Boss Wang, sabi mo wala akong buying point. Ngayon, meron na. At cash on the spot pa. Mas malinaw pa kaysa sa inyo. Kaya ring pekin ang ledger. Sige, pwede tayong pumunta sa nayon ng hayuan at isa-isang magtanong. Tanungin natin kung gusto ba nilang ibenta sa akin. O mas gugustuhin nilang ibenta sa iyo na hindi nagbabayad ng utang. Wang Fugi, may utang ka sa mga kababaryo. Sa negosyo, kailangan ng ikot ng puhunan. Ano bang masama kung malate ng ilang araw? Ilang araw lang, walang problema. Pero kung ilang buwan na, tawag na roon ay taka sa utang. Boss Wang, pumunta ka ba sa restaurant ngayon para lang sabihin ang mga yan? Chief Zhu, sinasabi ko ito para sa kabutihan mo. Ang ganitong panindang hindi malinaw ang pinagmulan. Kapag tinanggap ng restaurant, madaling mapahamak. Tiningnan ko ang talaan. At sinuri ko rin ang paninda. Malinaw ang may-ari ng paninda. Malinaw ang presyo, malinaw ang pagtanggap, saan pa manggagaling ang sinasabi mong hindi malinaw ang pinagmulan, Boss Wang? Bumibili ang state restaurant. Tinitingnan ang kalidad at ang mga papeles. Hindi ang lakas ng boses ang tinitingnan. Ang paninda ni Xiao Chen ngayon, tinatanggap pa rin. Lauma, timbangin ayon sa presyo sa kontrata. Dagdagan ng 10% sa presyong kontrata. Bakit naman tataasan? Dahil maganda ang paninda at tuloy-tuloy ang supply. Cash agad. Boss Wang, sinabi mo kanina isang salita lang. Na mapipigilan mo ang restaurant na tanggapin ang paninda ko. Gusto mo pang magsabi ulit? Chen Xiaogo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako mayabang, maghintay ka na lang. Hindi pa tapos ito. Hihintayin ko. Pero mas mabuti kung bayaran mo muna ang utang ng nayon ng hayuan. Kung hindi, sa susunod na pumasok ka sa baryo. Baka pati ka ritong hila ng asno, hindi mo na maitulak palabas. Ayos, Xiao Chen. Mula ngayon, maaari mo nang palawakin ang pagbili ng paninda. Maaari mo nang palawakin ang pagbili ng paninda, pati ang talaan ng pagtanggap. Pero isang bagay, hindi pwedeng bumaba ang kalidad. Ngayon, bukas na ang daan. Bukas na ang daan. Pero hindi pa sapat. Ang gusto kong gawin ay gawing malinaw sa mga nasa nayon ng hayuan na nagmamasid pa rin. Sino ba talaga ang makakapagpasok sa kanila ng kita? Una, bayaran mo muna ang utang ng pamilya ko. At iyong sa akin, huwag mong isipin na tatakasan mo. Huzi, hindi mo ba sinabi na tapos na si Xiaogo? Kaya nagbayad na muna si Wang Fugi. Sa pagkakataong ito, nagpakatalino na si Wang Fugi at hindi na nangangahas pumunta ng walang dala. Ang makapal na lumang utang na iyon ang pananggalang niya sa buhay. Pero iyon din ang matibay na ebidensyang napunta sa mga kamay ko. Noon, katawa-tawa ang bahay na ito. Ngayon, ito na ang maliit na pantalan ng nayon ng hayuan. Hindi na binanggit ni Zhao Dahay ang usaping pagbawi ng bahay. Alam niya na. Kapag may hawak na ang mga taga-baryo ng totoong pera. Ang mukha niya bilang kapitan ng baryo. Hindi na kayang tapakan ang mga patakaran ko. Ni isang salita, hindi binitawan ni Zhao Dahay ngayon.
Naghihintay siya ng tiyempo. Natatakot ka ba? Hindi. Xiaoguo, andyan ka na naman sa paborito mong butas. Ngayon, may cold storage ka na. May transport team ka na. May pasilidad ka na para sa pagpaparami. May pangmatagalang order ka pa mula sa restaurant sa syudad. Sa dami ng nahuhuli rito araw-araw, hindi na yan malaking bagay, ano? Kahit maliit, hindi pwedeng kalimutan. Parang salita ng tatay mo. Brogo, dumating na ang ikalawang batch ng yelo mula sa syudad. Dumating na rin ang mga tao ni Director Zhu. Sabi nila, iinspeksyonin daw nila ang malaking kargamento ngayon. Ayos na ba ang pagkakahati ng paninda? Ayos na. Ang mga isda at alimango, nakaayos na ayon sa grado. Nagbibilang si Teacher Lin doon. Si Dayong sa bahay ni Tiosan ang nagpapasok at nag-iempeke. Tingnan natin. Chen Zhenmin, buhay na hipon, 32 gin at 6 layang. Unang klase, 2.2 bawat gin. Teacher Lin, ulitin mo nga. Kapag naririnig ko, mas kampante ang pakiramdam ko. Hindi ka ba marunong bumasa? Hindi naman, hindi lang talaga maintindihan. Ilagay mo ang thumbprint mo. Noon, binibili ni Wang Fugi ang hipon ko sa 0.8 bawat gin. Sinasabi pa niyang payat ang hipon ko. Ngayon, 2.2 na bawat gin. Pag-uwi ko, papaghiwain ko ng karne ang misis ko. Huwag mong kalimutang tawagin ako kapag maghiwa na ng karne. Ikaw na bata ka. Noong panahong umaakyat ka sa pader ni Brogo. Bakit hindi mo naisip na tawagin ako? Ang tagal na nun, bakit mo pa binubuhay? Magkano ang nakolekta natin ngayon? Hanggang ngayon, 876 gin na. 300 gin ang kailangan ng restaurant sa syudad. 200 gin naman ang sa kooperatiba. Ang sobra, ilagay sa cold storage. Xiao Chen, dapat Boss Chen na ba ang itawag ko sa iyo ngayon? Director Zhu, Xiao Chen na lang ang itawag mo sa akin. 3 taon na ang nakalipas, bitbit mo ang kalahating kulungan ng isda papunta sa restaurant. Akala ko noon, swerte ka lang. Hindi ko inakalang ang isang bulok na kubong damo ay magagawa mong pinakamalaking sentro ng sariwang lamang dagat sa buong syudad. Director Zhu, huwag puro kalahati ang sinasabi. Kung hindi dahil sa matalas kong mata noon. Nabaon sana ang 3 malalaking yellow croaker na yon. Hahaha. Master Ma. 2 matabang alimango ang itinira ko para sa iyo ngayon. Yan ang gusto kong marinig. May balita sa panig ng syudad. Baka palawakin nila ang pagbili ng restaurant sa susunod na taon. Kung mapapatatag mo ang panig mo, matutulungan kitang makakuha ng mas malaking kontrata. Pwede naming tanggapin ang order. Pero may kondisyon ako. Sige, sabihin mo. Dapat matatag ang presyo. Dapat mabilis ang bayaran. Hindi pwedeng libre ang pagod ng mga tao sa nayon ng hayuan. Hehe, ikaw pa rin talaga. Unahin muna natin ang mga tuntunin. Kapag walang patakaran, hindi tatagal ang negosyo. Brogo, masama. Nasa tarangkahan ng komite ng baryo si Zhao Dahay at tumatawag ng mga tao. Sinasabi niyang itinali mo ang buong nayon sa bangka mo. Anong gulo na naman ang ginagawa ng tiyo ko? Sa mga nagdaang taon, kahit kapitan pa rin si Zhao Dahay. Hindi na kasing bigat ang impluensya niya tulad noon. Gusto niyang pakialaman ang bilihan. Ngunit napaurong siya ng mga libro ng kwenta. Napaurong siya ng mga libro ng kwenta. Mga taga-baryo. Kung gusto mong humawak ng transport team, kailangan mong alam ang takbo ng pagnenegosyo at pamamahala. Ang mga inaning gulay ay ibinalik dahil sa kontrata. Ibinalik dahil sa kontrata. Gusto mong ipasok ang mga kamag-anak mo sa malamig na bodega. Pero hinarang sila ng mga taga-baryo at pinauwi. Ngayon, nagwala na naman siya. Hindi yan simpleng bagay. Ituloy mo ang pagtatala ng mga account. Sasama ako sa'yo. Sasama rin ako. Hindi na muna kita kailangan para bantayan ang mga paninda. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pagkakarga. CJ. Sabi ko na nga ba? Ang gulo ni Chen Xiaoguo, sobra na talaga. Maaga o huli may mangyayari. Anong nangyari, Kapitan? Mas mabuti kung linawin mo. Sabi na ng estasyon ng radyo. May paparating na bagyo sa timog na dagat. Sa loob ng 2 araw, darating na. Sa bawat bahay nyo, ibigay ninyong lahat ng isda, hipon, at alimango kay Chen Xiaoguo. Kung sakaling bahain ang cold storage. Napinsala ang pantalan. Sino ang sisingilin nyo? Talagang may bagyo. E paano na ang mga kargamentong naipasa natin ngayon lang?
Naglabas pa ako ng puhunan para sa fingerlings. Ipon ko yon para sa pagtanda. Hindi ko kayo tinatakot. Kumikita na ngayon si Chen Xiaoguo. Pero kung kailangan talaga magbayad, baka tumakas na lang siya ng walang lingon-lingon. Sino sa inyo ang makakapangako? Tio, ano ba ang sinasabi mo? Kailan ba tumakbo si Go? Tumahimik ka. Ilang araw ka nang nakikisalo sa pagkain ng iba. At nakalimutan mo na agad ang apelyido mong Zhao. Apelyido ko rin Zhao, pero hindi ako pwedeng pumikit na lang at magsabi ng kasinungalingan. Kapitan, sabi mo paparating ang bagyo. Totoo ba ito? Ay, nakakatakot nga. Tinanong kita, totoo ba talaga? Kagagaling lang ng balita mula sa estasyon ng radyo. Paano naman magiging peke? Mali ang direksyon ng hangin. Magulo rin ang alon. Mukhang magbabago ang panahon. Kailangan itong linawin. Iminumungkahi ko ngayon na ilipat ang purchasing station at ipasa ang cold storage sa iisang pamamahala ng nayon. Ibigay rin ang pera. Hayaan ang nayon ang mag-ayos ng sama-sama. Hindi pwedeng si Chen Xiaoguo lang ang masusunod. Sa wakas, naintindihan ko na. Totoo ang bagyo. Totoo rin na gustong samantalahin ni Zhao Dahay ang kaguluhan para agawin ang kapangyarihan. Kapitan, matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito, ano? Iniisip ko ito para sa buong nayon. Makinig kayong lahat sa akin. Darating ang bagyo. Delikado ang pantalan. Delikado ang cold storage. Delikado rin ang palaisdaan. Tama ang sinabi ni Zhao Dahay. Hindi maliit na bagay ito. Pero hindi ngayon ang oras para pagtalunan kung sino ang hahawak ng pera. Unahin muna nating iligtas ang mga paninda, tao, at bangka. Xiaoguo, ano ang plano mo? Makikinig sa iyo ang lahat, mga kasama. Zhao Xiaohu, magdala ka ng 20 kabataang lalaki. Yung mga bakanteng kahon, lambat, at mga tabla sa pantalan. Ilipat niyo lahat sa bodega sa Gaupo. Sige, pupunta na ako ngayon. Chen Jianmin. Kasama ang mga tao, hilahin niyo lahat ng maliliit na bangka sa pampang. Ibigkis niyo ng maigi gamit ang makapal na lubid. Walang kahit isa ang dapat matangay. Siguraduhing mahigpit ang pagkakatali. Dayong, pumunta ka sa cold storage. Ikarga muna sa truck ang mga panindang pwede pang isakay. Ipadala sa kabayanan. Bago pa umulan, bilisan na natin at umalis. Yuemi, kunin mo ang listahan ng lahat ng may-ari ng kargamento. Suriin mo ulit ang bilang ng mga paninda sa bodega. Babalik ako ngayon din sa buying station. Kung talagang malugi si Xiaoguo, ha? Kung malugi, ako ang sasalo. Ha ha ha. Narinig niyong lahat, ha? Sabi niya, siya ang sasagot. Mga kasama, maging saksi kayo. Para malinaw, ako ang kinakausap niya. Xiaoguo, hindi ito maliit na halaga. Kapag nasira lahat, kawawa tayo. Sayang ang 3 taon mong pagod. 3 taon na ang nakalipas. Noon, isang sirang kubong damo lang ang kaya kong bantayan. Ngayon may cold storage ako, may sasakyan, at may bangka pa. Ngayon pa ba ako urong? Xiaoguo, ikaw talaga ang sasalo. Talaga. Pero mula ngayon, kung sino ang susunod sa utos, siya ang uunahin sa paglipat ng kargamento. Kung may mangharang, mangagaw, o manggulo sa daan, ni isang kusing wala silang makukuha. Ipadadala pa sila sa presinto. Sabi mo, para ito sa buong nayon. E di, magbuhat ka rin ng trabaho. Anong trabaho? Ikaw ang mamuno sa mga tao ng komite. Magbahay-bahay kayo at sabihan ang mga matatanda at bata na lumipat lahat sa paaralang pambaryo. Bago lumakas ang hangin. Walang dapat maiwan sa mga bahay na mababa ang lugar. Gagawin mo ba o hindi? Sige, ako na ang pupunta. Sa isang sigaw lang. Kumilos agad ang buong nayon ng hayuan. Xiaoguo, umalis na ang 2 truck. May 2 bodega pang hindi pa nagagalaw. Isara muna ang bodega para maprotektahan ang mga panindang mataas ang presyo. Xiaoguo, may nang-agaw ng kargamento sa kanluran. Si Wang Fugi. Kasakiman lang, parang ahas na gustong lumulok ng elepante. Hindi pa dumarating ang bagyo. Ang mga lobo sa gubat na ito, hindi na makapaghintay na ilabas ang buntot nila. Chen Xiaoguo, kung hindi pa maililipat ang mga ito, mababasa at masisira na. Ako na ang tutulong maglipat. Ilipat natin sa truck mo. Ay, ang lakas ng hangin. Kakayanin mo pa ba? Ako na muna ang maghahatak. Anong ginagawa mo? Tinulungan na nga kita. Wang Fugi, panahon na para singilin natin ang utang na ito. 3 taon na ang nakalipas, Wang Fugi.
Gusto mong bilhin ang 3 malaking yellow croaker ko sa 20 yuan lang. Tapos nagpakalat ka pa ng chismis na malabo ang pinanggalingan ng mga paninda ko. Ngayon, nandito na ang bagyo. At ninanakaw mo na naman ang mga paninda ko sa bodega. Ang bait mo naman talaga. Bakit laging sa bulsa mo napupunta ang lahat? Sinisiraan mo ako. Itong batch ng tuyong sea cucumber, pasok sa bodega, numero 27. May-ari ng kargamento, si Liu Changshan. Mga kapatid na Chen Jianming. 3 bahay, may kabuang 186 gin. Walang record ng paglabas. Ibig sabihin, ninakaw yan. Huwag mo namang sabihin ganyan. Ako ang magbabayad. Ako na ang magbabayad, hindi ba pwede? Iba ang pagbabayad, iba ang usapan. Ang pagnanakaw ng paninda, ibang usapan yan. Gapusin inyo at dalhin sa komite ng ngayon. Pagkatapos ng bagyo, dalhin sa presinto. Boss Chen, Boss Chen. Boss Chen, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Chen Xiaoguo, hindi mo pwedeng gawin yan ng walang awa. Matagal na tayong magkakilala. Ni hindi mo binago ang bisyo mong manglamang ng kapwa. Sa gabing ito, ang bagyo ay malakas na sumalpok ng walang pinipili. Sa harap ng kalupitan ng kalikasan. Ang silid na ito ay binaha ng tubig dagat. Kubo ng kalahati kong buhay. At sa pantalan. Kasing hina ng papel na dikit-dikit lang. Huwag kang bibitaw. Kapag bumitaw ka, wala na ang buong hanay. Hindi ako bumitaw. Ngayon, walang mangangahas bumitaw. Binitiwan ang hawak. Hindi lang ang daanan sa pantalan ang naputol. Pati ang nayon ng hayuan na ito. Pangbuhay na pera para sa panahon na ito. Kuya Go, napasukan ng tubig ang cold storage. Maghukay ng kanal. Tio, hindi ba sabi mo tatakbo si Kuya Go? Tumahimik ka at magtrabaho. Tumigil na ang hangin. Walang nasaktan. Ang cold storage at ang mga mamahaling buhay na paninda. Sa wakas, nailigtas ang malaking bahagi. Panalo ba tayo? Sa tanawing wasak na ito. Alam ko ang totoo. Kakaumpisa pa lang ng laban. Bilangin ang pinsala. Bayaran ang mga napinsala. Iyon ang tunay na panalo. Sa bagyong ito, 132 gin ng murang tuyong paninda ang nawala. 78 gin ng buhay na isda ang nawala. 44 gin ng hipon at alimango ang nawala. Bayaran ayon sa presyong pangpasok sa bodega. Sa pagtingin sa perang ito, nararamdaman ko ang mga kababaryo. Ang bigat sa dibdib nila. Nasa wakas ay gumaan na. Sa nayon ng hayuan, hindi nabubusog ng matatamis na salita ang tiyan. Tanging mga totoong pera lang. Tanging mga totoong pera lang. Ang makakapagpatunay sa akin sa kanila. Ang makakapagpatunay sa akin sa kanila. Si Liu Changshan ay 12 gin ng alimasag. Bayad, 26.4 yuan. Xiaoguo, ayoko. Panahon ng bagyo. Buti na lang at nailigtas ang mga tao. Ako ang nagtakda ng patakaran, ikaw muna ang kumuha. Ikaw muna ang kumuha. Chen Jianmin. 9 gin ang buhay na hipon ang nawala. Bayad, 19.8 yuan. Xiaoguo. Noon, pinagtawanan kita sa pagbili ng sirang bahay. Ngayon, humihingi ako ng tawad sa'yo. Kapag nakuha mo na ang pera, ayusin mo ang mga paninda. May asikasuhin ang kapitan. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkamali. Noon, lagi kong iniisip na ang kabutihan sa nayon dapat hawak ng komite ng nayon para matibay. Pero kung hindi mo inayos kagabi, wala na ang pantalan. Wala na ang paninda. Baka may masaktan pa, suko na ako. Dahay, matagal mo nang dapat sinabi yan. Mula ngayon, sa usaping seafood na ito. Enero 2023. Huwag makialam ng basta-basta ang komite ng nayon. Ikaw ang manguna sa lahat. Ako ang makikipagtulungan. Ang dapat pangasiwaan ng komite, pangasiwaan pa rin. Mga matatanda at mga bata. Ayusin ang daan at ang pantalan. A-report sa labas. Hindi ka mapapalitan. Ako pa rin ang mamamahala. Basta para sa nayon ang ginagawa mo. Walang tututol na papahawakin ka. CJ. Paglampas ng bagyong ito, putol ang supply ng ibang nayon. Sa nayon ng hayuan lang may paninda pa. Xiao Chen. Sisikat ka ng husto sa pagkakataong ito. Hindi pa lalabas. Lumabas na. Ang supply at bentahan ng restaurant sa syudad at ang foreign trade company. Lahat ay nagtatanong sa'yo. Kuya Go. Ano ang foreign trade company?
Iyon ang makakapagbenta ng inyong hipon at alimango. Sa mga unit na dinadala sa mas malalayong lugar. Hindi ba masulit iyon? Tinitingnan ang mga matang nagniningning ni Xiaohu. Pero sa loob ko, malinaw na malinaw ako. Huwag munang isipin ang kita. Unahin munang ayusin ang produkto. Itong bagong kontrata sa syudad, pipirmahan ba o hindi? Dahil kung gusto nating maglaro ng malaki, kailangang ilagay dito ang mga patakaran. Ayon pa rin sa mga patakaran, cash ang unang bahagi. Buwan ng hulog ang isang bahagi. Malinaw ang nakasaad na pinsala. Malinaw ang nakasaad na kalidad. Pwede natin pag-usapan yan. Ngayon mas marunong pang bumili si Teacher Lin. Parang procurement chief pa ang pinuno. Mangma. Noong huli mong kinuha ang 2 malalaking alimango. Hindi pa nakasulat ang utang. Itinatag ng nayon ng hayuan ang kooperatiba sa dagat. Naglabas ako ng ipon. Ang kalahati ng ipong naiwan. Nagpagawa ng pantalan. Nagpagawa ng pantalan na 35. Pinalawak ang cold storage. Pinalawak ang cold storage na 254. Bumili ng sasakyan. Nagtayo ng palaisdaan. Si Tio-san ang nakatalaga sa pagbantay at pagpapalaki ng mga palaisdaan. Siya ang matibay naming haligi sa nayon. Si Yuemi ang humahawak sa pinakamahalaga na mga tala at hatsyan ng kita. Walang isang sentimong nagkamali. Araw-araw na tumatakbo sa syudad si Xiaohu kasama ang team ng transportasyon. Kahit umitim na siya ng husto. Pero sa mga mata niya, buhay na buhay ang sigla. Talagang nawala na. Muling naging kapitan si Zhao Dahai. Hindi na siya nangahas magkalat sa mesa. Mag-ayos ng kalsada at magbigay ng tirahan sa matatanda. Ang mga mumunting trabahong ito, mas masipag pa siyang tumakbo kaysa kanino man. Nagbayad si Wang Fugi. Nahiya siya ng husto. Ngayon pagbalik sa bayan at magtinda sa bangketa. Matapat na magbenta ng buhay na isda. Sa buhay na ito, hindi na siya muling tatapak sa nayon ng hayuan kahit isang hakbang. Binigyan si Liu Qiangxuan ng bahagi na 1,260 yuan. Wow! Nagbuhay ako ng isda buong buhay. Unang beses na ganito kalaki ang hatsyan. Sa pamilya ni Chen Zhenmin, nahati ng 980 yuan. Ngayong taon makakabili na ako ng bagong cotton jacket para sa mga bata. Xiaohu. Taon-taon kong sahod sa team ng transportasyon. Nadagdagan ng 1,030 yuan. Ayos. Kung tutuusin, may tubo ba ako? Tinitingnan ang mukhang puno ng yabang ni Xiaohu. Mas totoo pa ako kaysa sa perang hawak ko. Ang bulok na kubong ito, dala ng nayon ng hayuan. Hindi na lang amoy at tawanan. Ayos na. Huwag kang basta-basta gumastos. Nakuha mo ba, Tio? May tubo na ako. Mabahong bata. Pasaway. Chen Xiaogu. Taong end ng kooperatiba, sobra pa ang natira. Pagkatapos ng hatsyan ng kita ayon sa bahagi. Ang natitirang pondo ay mapupunta sa account para sa pagpapalawak sa susunod na taon. Ang personal mong Haitian. Ang bahagi ko, kalahati ay itatabi para sa pagpapalawak ng cold storage. At ang kalahati para sa pagpapatayo ng paaralan. Sigurado ka. Xiaogu, may naiuwing kita ka na para sa pamilya. At ipapaayos pa ang paaralan. Ako, si Chen Xiaogu, ayaw kong ang mga magiging anak ko ay dumaan pa sa mga dinaanan kong dating landas. Noong una, mahirap lang tayo. Wala tayong pagkakataon. Sa hinaharap, hindi pwedeng dahil sa kahirapan. Pati pag-aaral, hindi na mapanatag. Isulat mo. Ang bahagi ng kita ni Chen Xiaogu sa hati Haitian. Kalahati, ilaan sa pagpapalawak ng cold storage. Kalahati, iabuloy sa pag-aayos ng paaralang pambaryo. CJ. Hindi ako ang nagkabit ng plakang ito. Ang buong baryo ang nag-ukit nito, isa-isang hiwa. Nagkasundo na tayong lahat. Gustong manatili ang lumang kubong ito. Gawing bahay ng kasaysayan ng nayon. Para malaman ng mga susunod pang henerasyon, na ang nayon ng hayuan ay hindi biglang yumaman. Nagsimula ito sa isang kubong. Kinasusuklaman at kinainisan ng lahat. Sinabi ni Lin Yuemi na ito raw ang lumang kubong ito at gawing bahay ng kasaysayan ng nayon. Para malaman ng mga susunod pang henerasyon na ang nayon ng hayuan ay hindi biglang yumaman. Nagsimula ito sa lumang kubong ito. At para malaman din nila kung paano ako pinagpiestahan at pinagtawanan ng buong baryo noon. Yan din ang dapat isulat. Kahit isang salita, huwag bawasan. Kuya Go. Ang bata, ikaw pa ang kailangang sumundo.
Noon, sinabi kong ang binili mo ay puntod. Ngayon, tignan mo. Ako pala ang bulag. Mabuti at alam mo na. Hahaha. Xiao Guo. Yung 300 yuan noon. Ako ang kumuha sa iyo ng palihim. Ang taong nakipagbuno sa alon ng dagat. Walang oras tumingin sa likod para sa mga lumang usapan. Yung 300. Sulit na sulat ang ginastos ko. Kung may galit ka man sa akin, nararapat lang. Ako, talaan ang iniingatan ko, hindi sama ng loob. Kapag malinis na ang usapan, saka tayo umusad. Sige na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. A-unveil na ang plakang ito. Sa hinaharap, tiyak na lalo pang uunlad ang nayon ng hayuan. Sumunod lang kay Xiao Guo at magtrabaho. Sumunod lang kay Xiao Guo at magtrabaho. Tinitignan ko ang mga ilaw sa pantalan. Na isa-isang nagliliwanag. Tinitignan ko ang truck ng kargamento na nakahinto sa gilid ng kalsada. Hindi ako napabagsak ng mga tawanan at panlilinlang. Ibinangon ko ang kubong ito. At binuhat ko rin ang nayon ng hayuan. Ano na ang susunod na gagawin ni Chen Xiaoguo? Magpatayo ng mas malaking cold storage. Bumili ng mas malaking truck. Magtayo ng sarili niyang kumpanya ng lamang dagat. Kung gayon, pwede ba akong maging leader ng convoy? Linawin muna natin ang usapan sa pera. Mula bukas. Araw-araw mong itala ang gastos sa gas, pag-aayos ng sasakyan, at toll. Isang mali lang kaltas sa sahod. Sige na, pumapayag na ako, pwede ba? Noon, laging sinasabi na mula sa dagat tayo nabubuhay. Kung ano ang ibigay ng langit, iyon na yon. Ngayon, kita mo na. Hindi lang pala sa dagat aasa. Kailangan ding umasa sa utak. Sa disiplina. At sa pagkakaisa ng lahat. Tiyusan, isulat mo ang mga salitang ito sa bahay ng kasaysayan ng nayon bukas. Hindi pa tunay na galing ang pag-ahon ng isang tao. Ang makayang. Mga taong minsang tumawa at nang-api sa iyo. Na sumunod sa iyo at sabay niyong ayusin ang buhay. Iyon ang tunay na panalo.